Ano bang panlaban mo? Bomba? Sige, bumunot ka! Ilan! Sige pa! Oh, kami naman! Sugod! The first 100 days was conceptualized by U.S. President Franklin Delano Roosevelt, who acted swiftly during the Great Depression. It is meant to set the tone of bold leadership and management in the midst of crises, just as we are facing now. This day, that tone has not been assumed. When he should have taken on the reins of governance, President Marcos seems to have taken only a slack hold. Is the president expect the ship to sail itself? Matapos ang 100 araw sa posisyon, tila natatakot ang Malacanang na iharap ang kanyang sarili sa salamin. Nakakabagabag kasi ang maisisiwalat nito, tulad ng nagsisimulang makita ng masang Pilipino. Ramdam na ramdam ng bayan ang gulo Malacanang. The president's lack of management skills and the topsy-turvy bureaucracy are blockages in government functions, as shown by his non-handling of the sugar import fiasco in the middle of the recession. Sa maraming sangay ng gobyerno, wala pa rin kaayusan ang liderato. 2 cabinet officials and the COA chairperson have already resigned. At hanggang ngayon, wala pa ring health secretary o agriculture secretary na si most recent Pulse Asia survey revealed that 42% of Filipinos disapprove of the president's lack of urgency when it comes to controlling inflation, which our kababayan believe is the most pressing issue today. Araw-araw dumadami ang mga nagugutom na pamilya sa bansa. The peso has plummeted to historic lows. Marami ang nawalan ng trabaho. Nagkukulang na tayo sa gulay at asukal habang tumataas rin ang presyo ng gasolina at kuryente. Pagamat nakapag-appoint sila ng mala Avengers na economic team, hindi pa rin malinaw ang direksyon ng pagbawi ng ating bansa mula sa resesyon. Kung yan ang basehan, masasabing wala pang bakas sa first 100 days ng pagbangon ng ekonomiya ang itatampok ng administrasyong ito. We do not expect the administration to solve all the problems of the nation in 100 days. Mr. President, we don't have the luxury of time. Ang daming kailangang ayusin. Daming nangangailangan ng tulong. The President should have taken control of the wheel 100 days ago. But since no one can turn back time, he needs to put his back into the real work now. Nakuna ng CCTV ang isang babae na may dalang backpack na naglakad sa kabanan ng Ramon Magsaysay Boulevard at lumusot sa eskinita ng Fortuna sa Santa Mesa, Maynila. Sa isang bangkuan ng CCTV, kita ang paglalakad niya sa G. Araneta Street hanggang makarating sa isang dorm sa M. Arroyo. Pumasok siya sa dorm at nakumbinsi ang landlady na doon muna siya mag-dorm. Nagpakilala siyang engineering student. Nakiusap siya na hintayin muna ang kapatid na siyang may dala ng pambayad sa dorm. Pero na nagsialisa na ang mga nakatira sa dorm, naiiwan na siyang mag-isa roon. Lumabas siya pagsapit ng gabi. Tangay na ang mga gadget at gamit ng mga boarder. Duwag. Yan ang tinawag na isa sa mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity sa kanyang mga kasamaang hindi sumasagot sa kanilang Facebook chat. Kaugnay sa pagkalap ng pondo para sa kanilang mga kabrad. Ito ang screen grab ng usapang pinadala ng concerned citizen sa Hustisya para kay Horacio FB page. Narito pa ang litrato ni Jason Robiños na kuha umano ngayong 2017 at nagpapakitang taliwas ito sa kanyang sinabing inactive member na siya. Ayon sa admin ng Hustisya para kay Horacio, ipinost ito noong September 26. Pero may nag-report daw sa Facebook at pinabura ang nasabing post. Sinubukan ng news team na puntahan ng halos lahat ng mga bahay